we have the limit of sine x over x as x approaching 0. Now, ano yung unang kailangan gawin? Try to plug in muna yung value ng x. What is sine of 0? Sine of 0 is 0. All over 0. So, ang sagot dito is 0 over 0. Since ito ay 0 over 0, ibig sabihin ito ay may hole, ito ay butas. Now, ito ngayon yung problema. Nung nandun tayo sa radical sign, kapag 0 over 0, pwede pa siyang i-factor. Yun nga lang, gagamit tayo ng rationalization. Now, this time, trigonometric function, walang factor yung sin x. So, ngayon, problema to. Paano natin siya sasagutan? And huwag na huwag nyo tong gagawin. Okay? Ito ay big note. Please don't try this at home. Huwag nyo po itong gagawin. Okay? So, baka may gumawa nito, please huwag na huwag nyo gagawin. So, we have the limit of sin x over x. Yung iba ang gagawin dyan, ika-cancel yung x. So, ano ngayon yung matitira? The limit of sin as x approaching to 0. So, anong equivalent nito? Ito ay equal sa sin. So, isang malaking kasalanan pag ginawa nyo to. Kaya, again, please don't do this. Huwag na huwag nyo po itong gagawin. Okay? So, tanong, paano ba natin sasagutan yung limit of sin x over x as x approaching to 0? So, iset up muna natin yung mga kailangan natin. Una, gawa muna tayo ng unit circle. When we say unit circle, yung ating radius is equals to 1. Next, gawa tayo ng line. Lalagpas dun sa ating radius. Gawa tayo ng perpendicular line. Set up muna natin yung ating mga kakailanganin. So, gawa tayo ng line dito na kulay red. Next, lagyan natin ng measurement. Yung ating radius equals to 1. Yung angle natin ay x. Ano palalagay natin? Gawa tayo ng perpendicular line dito. Next, yung coordinates ng intersection dun sa ating unit circle, alam natin na yung x-coordinate nun ay yung value ng ating cosine x at yung y-coordinate nun yung value ng ating sine x. Ito ay nakuha natin dun sa ating unit circle na lesson. Okay? Now, in short, yung height natin mula dun sa intersection dun sa ating circle pababa, ang value nito ay y or simply yung sine x. Next, ito namang isang vertical line na to. Let's call this as letter C. Now, kailangan magawa natin yung letter C in terms of x. Ang tanong, anong relationship nung C, nung x, at saka nung 1? Kasi kailangan ma-rewrite natin yung C in terms of x. So, yung C, yung x, yung 1. Maalala natin yung tangent function. So, we have tangent of x is equals to the opposite side over the adjacent side. So, tan x equals to c over 1. It follows na yung tan x is equals to c. So, yun naman pala. Yung c ay equal lang sa tan x. Next, meron tayong makikitang tatlong figure dito. Ito yung una. Yung small triangle. So, mula dito, small triangle. Okay? Yung height niya is sin x at yung base niya is 1. Next, makikita rin natin yung ating sector. Yung napapagitnaan. Yung sector natin na merong angle na x at merong radius na 1. And syempre, yung big triangle natin na merong base na 1 at merong height na tan x. Now, ang tanong, paano makakatulong tong tatlo na to para makuha natin yung ating limit? Okay, gamitin natin yung tatlo. So, we know na itong small triangle ay mas maliit kumpara dito sa ating sector. So, ito ay sunod-sunod ng laki. Okay? So, ito yung pinakamaliit, ito yung pinakamalaki. Now, in terms of their area, paano ba kinukuha yung area ng triangle? Yung area ng triangle is equals to base times height divided by 2. We all know that. Now, yung area ng sector, nung tayo ay nasa grade 6, pinag-aralan natin to. Kung nakalimutan na, ito yung area ng ating sector. So, area is equals to theta, yung angle, divided by 2 times r squared. Yun nga lang, yung angle natin dito in terms of radians. Okay? Next again is base times height divided by 2. Now, substitute natin lahat ng mga available na information. So, yung area ng ating pinakamaliit na triangle is equals to 1, ito yung base, times yung height natin na sin x divided by 2. Next, yung area ng ating sector na mas malaki sa small triangle
is equals to x yung ating angle divided by 2 times radius squared or 1 squared. And yung area ng ating big triangle is equals to base 1 times the height tan x all over 2. Now, we know na yung sin x over 2 is less than x over 2 times 1 squared and less than to 1 times tan x all over 2. Now, we can multiply this inequality by 2. So, makakancel na lahat yung 2 sa denominator. Ang madetail na lang, simplify natin, sin x is less than x and less than sin x over cosine x. Now, bakit naging sin x over cosine x? Yun yung tangent of x. Okay? Next, i-divide natin lahat by sin x para maging 1 na lang to is less than x over sin x is less than 1 over cosine of x. Na-cancel na yung sin x. Now, dyan tayo mag-start. Ano ba yung kailangan natin? Ang kailangan kasi natin is sin x over x. Kaya, i-reciprocal natin. So, i-reciprocal natin yung inequality. Ang tendency, pag ni-reciprocal natin, mababago yung ating symbol. So, ito ay tinatawag na change of sense. Ito ay na-discuss doon sa general mathematics nung ating lesson ay interval notation. Okay? So, we have reciprocal ng 1 is 1. Reciprocal ng x over sin x is sin x over x. And reciprocal ng 1 over cosine x is cosine x. Now, kung mapapansin, yung sin x over x ay napapagitnaan nung cosine x and 1. Ito yung ating target makuha ng limit, yung sin x over x. At kung mapapansin, ito ay nai-squeeze o napapalaman dun sa dalawa nating function. Now, kapag meron tayong ganitong scenario, na meron tayong dalawang function at iniipit niya yung isang function sa gitna, merong theorem na related sa scenario na to. At ang tawag doon ay squeeze theorem. Now, paano gumagana tong squeeze theorem? For example, pag kinuha natin yung limit nung nandun sa pinakakanan at ang sagot, let's say, is 5 at kinuha natin yung limit nung nandun sa pinakakaliwa at ang sagot din is equals to 5, in short, yung limit nung nasa gitna ay equal din sa 5 kasi napapagitnaan siya ng dalawang function. Nakuha? Nakuha natin yung idea? Since napapagitnaan siya ng dalawang function, kung ano yung makukuha natin dun sa pinakakanan at kinuha natin yung limit sa pinakakaliwa at magkamukha sila, in short, yung nasa gitna, yun din yung limit niya. Okay, now try natin. So, what is the limit of 1 as x approaches 0? And the answer is 1. Now, how about the limit of cosine x as x approaching 0? And this also 1 because cosine 0 is equals to 1. Now, anong ibig sabihin? So, magkaibang function, kinuha natin yung limit as x approaching 0 and parehas silang nag-equal sa 1. Eh, napapagitnaan nila, nai-squeeze nila yung sin x over x. In short, the limit of sin x over x is equal to 1. And we're done.